Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Pag-usapan natin itong kaso ni Laila de Lima. Kasi actually maraming misleading ka-coffee ng mga headlines ng mainstream media at ganoon din po sa social media. Maraming fake news na lumalabas. Ang sinasabi nila, si Laila de Lima daw po ibabalik ng kulungan. Di ba? Kumbaga, pinatikim lang ito, pinalaya lang ito, pinatakbo, and then eventually, ibabalik din sa kulungan. Fake po yan. Walang ganyang desisyon ka-coffee na binabaliktad yung verdict sa kanya. Again verdict sa kanya na ina-acquit siya. Na ibabalik siya ng kulungan. Hindi po totoo yan. Sige, linawin natin ka-coffee. Posible siguro sa mga susunod na taon or kung may magkakaso sa kanya o kung ano man yan. Pero not this time. Hindi siya ibabalik sa kulungan. Pag-usapan natin ka-coffee, basahin natin itong mga opinion. In fact, pinakinggan din natin yung mga videos, mga commentary, mga analysis ng mga abogado at ang sinasabi nila, hindi ibabalik si Laila de Lima sa kulungan. Ito, ano yung ibabalik? Walang iba, kundi yung pagsulat doon sa kaso ni Laila de Lima. Di ba nagkaroon ng judgment itong Regional Trial Court? Kulang-kulang. Kaya ibabalik yan sa simpleng terms ka-coffee para mas naiintindihan ng masa. Sige, pag-usapan muna tayo. Dito muna tayo sa shinare ng isang Wilfredo Garrido. Ito, napakahusay. Ganda ng analysis niya dito. No, Laila de Lima is not going back to jail. Sorry to rain on your parade. DDS. What the Court of Appeals declared null and void. Yan yung sinasabi natin. Null and void was the body of the decision, not the so-called dispositive portion. Okay, i-discuss niya dalawang uri ng desisyon, etc. Dalawang types ng desisyon. Yung sinasabing null and void ng Court of Appeals, ito pong body of the decision. Hindi yung tinatawag na dispositive portion. Ito yung sinasabi na yung nasa dulo ng sentence na ikaw hinahatulan na guilty. Di mo na mababago yan, ka-coffee, dahil finale na po yan, final na yan. The news headline is misleading. A court decision is composed of two parts. Yan, nagkonting lecture tayo dahil hindi man tayo abogado dito, no, para hindi tayo maligaw. Intindihin natin ito. Ang decision po ng korte binubuo ng dalawang parte. One, the opinion portion. Opinion portion, ka-coffee, consisting of the body of the decision discussing the reasoning of the court. The usual, typical, bakit dinismiss yung kaso? Ito yung opinion. Ito yung opinion ng korte, ito yung opinion ng judge. Yun yung first part. Second, the dispositive portion, which in criminal cases is the verdict. Pangalawa, yung hatol, guilty or not guilty. Okay, dalawa yan First, yung opinion. Pangalawa, yung hatol, yung verdict, guilty or not guilty. The verdict is found on the very last paragraph of the last page of the decision and start with the words, wherefore, mababasa ninyo yan kung nakabasa na kayo, no? Wherefore, premises considered, judgment is hereby rendered acquitting or convicting as the case may be the accused. Yun yung verdict, yun yung second part, ka-coffee. Yun yung pangalawang part, yung dispositive portion na magdidesisyon kung ikaw ba acquitted o ikaw guilty doon sa kaso o sa inaakusa sa yung kaso. The judgment of the Court of Appeals does not affect the verdict. Laila de Lima stands acquitted. Ayan, very clear, ka-coffee. Malinaw na malinaw. Itong hukom o itong ibinigay, itong recent, ka-coffee, na reports na nababasa natin na naging desisyon ng Court of Appeals ay hindi nakaka-apekto doon sa verdict. Hindi nakaka-apekto doon sa pangalawang part na sinasabi natin na dalawang parte, ka-coffee, ng desisyon, ng korte ng desisyon base dito sa analysis. What was avoided was the opinion portion, which was haphazardly written without citing the evidence and the law on which the not guilty verdict was based. Sa madaling sabi, kung sino man yung nagsulat yan, yung sumulat doon sa opinion, again, dalawang part yung opinion and yung judgment, yung verdict. Yung sumulat ng opinion, definitely yung judge, hindi niya nalinaw. So yun yung null and void. Hindi yung verdict. Kasi, kinulong mo na yan. Tapos may judgment ka na. And then ikukulong mo ulit. Yun yung tinatawag na double jeopardy. 2 beses mo na pinarusahan yung tao, which is bawal yan sa ating saligang batas. Diba? So yung null and void na sinasabi ng Court of Appeals,
Yung pagkakasulat niya doon sa desisyon. Kulang-kulang. In short, parang nagsulat ka ng thesis. Sige, para mas maintindihan natin. Nagsulat ka ng thesis. Na-defend mo na yan. Pasado ka na, sabi ng panelist mo. Okay, pasado ka na. Pero yung pagkakasulat mo, may problema. May kulang. O sige, i-revise mo lang yan. Kaya yung decision ng Court of Appeals, ibabalik yung kaso na yan dyan sa Regional Trial Court. Ayusin ninyo yan. Pero magbabago ba yung verdict? Walang pagbabago. Walang magbabago doon sa verdict. Mananatiling malaya. Ang term niya nga dito sa kanyang analysis Laila de Lima is free as a bird and nothing in the world can change that. Malinaw. Oy, thank you ha. Sino nagsulat nito? Sir Wilfredo Garrido. Kung hindi nyo pa nakita, maganda yung kanyang analysis dito. Maganda yung kanyang explanation. Kahit hindi ka abogado, maiintindihan mo. Syempre, ito na. If ever, worst case scenario talaga, worst case scenario, hindi pumabor kay Laila de Lima. Talagang sabihin na natin, worst case scenario yung verdict na baliktad talaga. Nabaliktad ha. In short, gusto talagang ibalik si de Lima sa kulungan. Court of Appeals pa lang yan. Pwede mo pang iakyat yan ng Korte Suprema. Pero at this time, hindi pa kinakailangan i-apila yan sa Korte Suprema. Kasi binabalik lang yung kaso doon sa Regional Trial Court. O ayusin ninyo yung inyong pagkakasulat. Again, malaya si Laila de Lima. Bagamat may mga galamay, may mga nabalitaan tayo ka-coffee. Kasi ang nag-file ng motion dyan ka-coffee sa Court of Appeals, itong si Minardo Guevara. Si Solicitor General Minardo Guevara. Siya yung nag-appeal dyan. Tuloy, hindi natin masisisi yung mga netizens, parang yung timing. Diba? Kung kailan si Laila de Lima, kinonfirm na niya na tatayo siya bilang isa sa prosecutors dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, biglang lumabas. Sabi nga, sino ba si Minardo Guevara? Di ba tao ni Digong yan? Tao ni Digong yan? Daw wag na natin pag-usapan yung ibang mga judges dyan sa Court of Appeals na mga inappoint ni Digong. Sige, masyado pa tayong malayo doon sa issue na yun, no? Ang malinaw dito, ang may pagkukulang ay ang Regional Trial Court na sumulat ng opinion doon sa kaso ni Laila de Lima. Hindi si Laila de Lima ang may problema dito. O di ayusin ninyo yan. Sige, tuloy natin. The judgment of the Court of Appeals does not affect the verdict. Laila de Lima stands acquitted. Again acquitted si Laila de Lima. What was voided was the opinion portion which was haphazardly written without citing the evidence and the law on which the not guilty verdict was based. Nakalulungkot ito dahil syempre kung sino man yung nagsulat niyan, definitely yung judge na nagsulat niya ng kanyang opinion dyan, tataasan siya ng kilay ng mga kapwa niya. Bakit naman ganyan? Di ba? Kumbaga basic ito Bakit hindi mo nalinaw doon sa isinulat mo? Bakit hindi malinaw? Di ba? Kung nilinaw mo sana yon, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Posibleng minadali or posibleng hindi natin alam, overlooked ba yan, etc. Section 14, Article 8 of the Constitution states, malinaw na malinaw, nasa ating saligang batas, Section 14, no decision shall be rendered by any court without expressing therein clearly and distinctly the facts and the law on which it is based. So again, may pagkukulang yung judge na nagsulat ng kanyang desisyon. The case was remanded. Yan yung term remanded. Chinek ko yung ibig sabihin ng remanded. Ibig sabihin to return. Ibinabalik back to the trial court to correct this error or failure to discuss the verdict coherently. There will be no retrial. There will be no retrial. Hindi ulit magkakaroon ng hearing, hindi ulit didinggin itong kaso ni Laila de Lima. In short, following the CA decision or Court of Appeals decision, the Muntinlupa trial judge will simply go back to the drawing board, rewrite his decision to comply with the requirements of the Constitution and release it for the understanding of the bench and the bar as well as the public. Very clear. Very clear ka-coffee. Huwag kayo maniwala sa questions. Though ang media, hindi naman sila directly nagsisinungaling pero misleading kasi yung ibang headlines nila The judge cannot touch the verdict and pronounce the accused guilty because that will violate the right against double jeopardy. O doble-doble na ang parusa nyo doon sa tao. Hindi yan pwede sa ating saligang batas. Laila de Lima is free as bird and nothing in the world can change that. Oy, yare.
DDS, ayan na ha, sa pool kayo dyan, oh. Yari kayo talagang tuloy-tuloy ito Ang pagbabalik ni Laila de Lima, mananagot si Digong dyan. Ang pamilya Duterte mananagot. Si Laila de Lima may sagot. May sagot siya. Ito, para paulit-ulit tayo ka-coffee. Kasi yung sinasabi niya dito, almost similar doon sa argument na binasa natin kanina. Basahin natin. Sabi ni Laila de Lima, no, nabasa na namin ang desisyon ng Court of Appeals na ibalik sa Regional Trial Court ang isa sa mga kaso kung saan na-acquit na ako. Again, na-acquit ka na, ibig sabihin, malaya ka na dyan, hindi pwede ulit, kukulong ka ulit. Double jeopardy yan, against yan sa ating Constitution. Katakataka itong desisyon na ito na mistulang pinapaulit ng CA ang pagkasulat ng desisyon ng RTC dahil hindi daw ito masyadong malinaw. Again, ipinapaulit ng Court of Appeals, ibinabalik, di ba ang term? Remanded. Ibinabalik sa Regional Trial Court, ulitin nyo yung pagkakasulat nyo dyan. Pero again, hindi na mababago yung pangalawang portion, which is yung verdict. Dalawa, ka-coffee ha. First, yung opinion. Pangalawa, yung decision, yung verdict. Ang babaguhin lang itong opinion, yung verdict hindi na magbabago. Okay, very clear tayo dyan. Naniniwala rin kami na lahat ng sagot sa mga tanong ng CA, Court of Appeals, sa decision nila ay maaaring makita sa records ng kaso. Exactly! Kaya may pagkukulang dyan yung judge. Bakit tinamad? Di ba? Andiyan lahat ng mga andiyan lahat ng mga detalye sa appeal ni De Lima, nandiyan lahat 'yan. May pagkukulang lang talaga doon sa nagsulat. Pwede yung judge, syempre may mga kasama siya diyan. Baka hindi lang nila naisama. Problema na nila 'yan, hindi ang problema ni Laila De Lima. Nabasa na nila. Naniniwala rin kami na lahat ng sagot sa mga tanong ng CA sa decision nila ay maaaring makita sa records ng kaso. Baka kailangan lang namin iturong muli sa kanila ang aming motion for reconsideration, ang mga specific na portions ng records kung saan makikita ang mga sagot sa kanilang mga katanungan. Very clear yan. Walang problema si Laila de Lima dyan. Ang problema yung nagsulat. Gayon pa man, iaapila namin ang desisyon ng CA hanggang Supreme Court kung kinakailangan. But as of the moment, hindi pa kinakailangan yan. But yan po ang kanilang option. If ever, worst case scenario, pwede nilang i-apila yan ng Korte Suprema. Huling apila na yan, Korte Suprema na. Samantala, hindi pa ito nangangahulugan na wala ng bisa ang aking acquittal. Final and unappealable ang aking acquittal dahil sa prinsipyo ng double jeopardy. Diba? Malinaw. Final and unappealable. Wala na, pinali na yan at hindi mo na pwedeng apila yung judgment. In fairness, sa Office of the Solicitor General, hindi naman inapila. Hindi nila inaapila dyan ang verdict. Ang inapila nila, yung naging desisyon ng judge. Gets? Ka-coffee? Magkaiba yon. Yung verdict, acquitted na si De Lima dyan. Ang inapila nito ni Solgen Guevara, yung abuse of power o nagkaroon ng discretionary abuse doon sa naging desisyon ng kaso ni Laila de Lima. Binabalikan niya doon yung judge, hindi si De Lima. Final and unappealable ang aking acquittal dahil sa prinsipyo ng double jeopardy. Habang appealable pa naman hanggang Supreme Court ang desisyon ng CA. Correct. Sa ngayon, mas matimbang pa rin ang pagpapawalang sala sa akin ng RTC. Very clear. Nais ko ring linawin na hindi sinabi ng CA na reverse ang aking acquittal, kundi pinapaayos lamang nito ang laman ng desisyon na sa aming palagay hindi na kinakailangan dahil maliwanag ang desisyon ng RTC. Yun yung sinasabi kanina nang binabasa natin, no, na misleading kasi yung ilang headlines ng mainstream media. Ang labo kasi, misleading, nililito yung tao. Sinasabi nila, ni-reverse yung acquittal. Ibig sabihin, kung acquitted ka na, ano ba ibig sabihin ng ni-reverse? Binaliktad. Guilty. Yun ang pinapalabas nila, Diyos mio, Marimar. Mainstream media yan, nagkamali. Tuloy, yung perception ng tao, gulo-gulo. Ganito ba? Bakit gano'n? Nag-iba na naman. Hindi kasi iniintindi muna. Anyway, naninindigan itong kampo ni De Lima na hindi na kinakailangan yon. But okay lang, hindi mo naman problema yan RTC yung may problema dyan Tingin namin, issue lang ito ng pagpapalinaw at pagpapaliwanag sa CA sa mga tanong na kanilang pinunto sa kanilang desisyon. Correct. Gayunpaman, hindi ito magiging hadlang sa pagbabalik ko sa serbisyo publiko at pagpapatuloy ko ang aking preparasyon sa pagsulong ng hustisya at reforma sa Kongreso. End of quote. Yan ang statement ni Laila de Lima. Very clear, ka-coffee.
Malinaw na malinaw na malinaw. Malaya si De Lima at hindi siya babalik ng kulungan. Okay? Huwag nyo nang dagdagan yung fake news. Huwag nyo nang gawan ng fake news yan. Yung iba, ini-issue nila yung mga judges dyan sa Court of Appeals at ang sinasabi nila, yung mga appointee yan ni Digong. Pero again, tulad ng sinasabi ko, wala pa tayo dyan sa punto na yan. Ako naniniwala pa rin ako sa korte, ka-coffee, na patas ang kanilang decision. But at some point, sabi nga, sa isang sakong kamatis, meron talagang bulok dyan. Diba? May mga galamay din talaga nakikilos para birahin ang birahin itong si Leila De Lima. Alam nyo naman yan, number one enemy ni Digong yan. Lalo na ngayon, nagbabalik na ito. Mukhang makakapuntos ito sa kampo ni Duterte dahil sa impeachment trial ni Sara Duterte. Diba? Kaya pinapakilos na ang mga galamay. Pero sige, pagalingan kayo, diba? Sa public grounds para nakikita ng publiko at nakikita kung sino yung tama at sino ang mali. Sige, share nyo itong video ka-coffee para malinawan yung iba. Kasi iba nang gugulo at talagang pinapagulo nila nagpapakalat ng fake news, disinformation, misleading. Sige, i-share nyo itong video na to para may maliwanagan din. Ako yung pansamantala mo na magpapaalam mga nasa Facebook, pasukin na lang ka-coffee. Please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at kita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa inyo, ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.